For the first time in history mga kababayan, ay sumang-ayon na rin si Raul Manuel kay PRRD. At sinabi niya na, Ako mismo ang nakakita sa sobrang laki. Sobrang laki ng nota. Notes, mga kababayan. Yung notes sa JAA na may mga blankong items na sobrang laki. At bagamat pareho ang sinasabi nito si Raul Manuel, mga kababayan, at si PRRD, ay hindi po binigyan ng credit ni Raul Manuel, mga kababayan, ang pasabog ng ating dating Pangulo. At inangkin niya na siya mismo ang nakakita ng mga blanco doon, mga kababayan. Pero hindi siya dati nagsalita. Nung nakita niya, parang nagki-credit grab na lang ngayon, mga kababayan, matapos itong binulgar ng dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, wala man lang siyang mention doon sa kanila. Araw-araw ni po, ha? May nakita ring mga blankong items sa BICAM report ng 2025 budget sa Kabataan Party List Representative. May nakita ka rin pala, Raul. Bakit tahimik ka lang dati? It's your time to shine na sana eh. Tahimik ito si Raul Manuel, mga kababayan. Ngayon lang nagsasalita, ngayong nabulgar na. Raul Manuel, importante raw na malaman kung sino ang naglagay ng mga blankong ito. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. 14 na blanko. Ito raw ang nakita ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Malalaki ba ang nakita mo, Raul? Doon sa notes sa JAA? Malalaki, mga kababayan, dahil bilyones ang pinag-uusapan eh. Sa kanyang pagbusisi ng niratipikahang kopya ng Bicameral Committee Report para sa 2025 National Budget. Sakay pa more! Mga blankong ito ay sa ilalim ng opisina ng kalihim ng Department of Agriculture. Dahil ang inalagay ni BBM doon, mga kababayan, kanyang body na negosyanteng agrikulturista daw, mga kababayan. May dalawa rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isa sa Philippine Coconut Authority, isa sa National Irrigation Administration at dalawa sa Unprogrammed Appropriations. Aminado siyang dismayado at ngayon lang ito natignang mabuti. Bakit kayo pumirma, mga ulol na to? Kita niyo ng maraming blanco? Kahit pa noong December 11, 2024 pa ito isinalang sa plenaryo. Ilang minuto lang din daw kasi bago ang ratification nang bigyan sila ng kopya nito. Very disappointing. Very disappointing. Toon na bakit ngayon ka lang nagsasalita matapos ibulgar ni PRRD yan? Gusto niya makuha ang credit, mga kababayan eh. Report na nakarating sa mga mababatas na niratify na mambubutas sa kanang Senate ay may mga blank. Giit ni Manuel, importanteng malaman kung sino ang naglagay ng halaga sa mga blankong ito. Sa batas sa falsification of legislative documents, maaring makulong ng hanggang 6 na taon at multang hindi bababa. Sigurado tayo, mga kababayan, maghuhugas kamay ang Palasyo Malacanang yan. Sinabi, ay hindi naman kami ang nag-fill in the blanks dyan eh. Ewan lang namin kung sino, basta pagdating dito yan sa amin, andyan na yung mga figures na yan. Tapos klaro-klaro, mga kababayan, doon sa Senate na kopya na pinirmahan doon sa mga kongresista, maraming mga blanco. Supposedly, yun na ang final, mga kababayan. Pero siguradong maghuhugas kamay si Marcos dito, mga kababayan eh. Ang madidiin yan, mga kababayan, ay yung mga leader ng BICAM. Sasabihin na lang na ang mga leader na lang ang naglagay doon. Posible, yun na lang ang makasuhan kaysa si Marcos. Na sila na lang ang nag-fill in the blanks bago binigay kay Ngag-Ngag, mga kababayan. 1.2 million pesos ang gagawa nito nang walang otorisasyon. Ano daw ang parusa? Hindi bababa sa 1.2 million pesos ang gagawa nito nang walang otorisasyon. Yan lang? 1.2 million pagbabayarin? Kaya pala, mga kababayan, ang lakas ng loob dahil billions ang in-insert dyan eh. Fill in the blanks. Sana raw ay maimbestigahan itong mabuti ayon kay Manuel. Panawagan din niya. Siya na, mga kababayan, na nagpa-imbestiga. Matapos, pasabugin niya ni PRRD. Mga kapwa-kongresista na miyembro ng BICAM, magsalita na. Bakit pala ganito yung nangyari? Ikaw nga, ngayon ka lang nagsasalita. Palibasa, mga kababayan, na isa lang yan sa mga ginagamit ngayon ng mga ngag-ngag eh. Nag-meeting sila, tas kunwari pa publicize, pero hindi naman masyadong pinapaliwanag ano yung mga basis. Yun talaga. Mga pagbabago dun sa BICAM. Si Senator Mig Zubiri naman, sinabing umalis siya noong pinipirmahan ng BICAM report. Pero ang dahilan niya... Bakit? Initial there, because
Nung nalaman ko nakaltasan na nga itong mga mahalaga at importante yung mga departments na ito, walk out na ako doon sa BICAM. Pero sa sinasabing blank items sa report, I was not familiar with these mga blanks. Si Senador Amy Mar. Ito si Amy na mismo nagsabi mga kababayan, blanco, maraming blanco. Hindi lahat pero may mga portion doon na blanco. Kahit isang blanco mga kababayan, bawal yan. Parang binigyan ng blankong cheque. Sila na ang bahala ng amount. Pero ibang usapan mga kababayan, ang tulis pala talaga ni Amy mga kababayan ang tulis. Sa una nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Wow. Na ako at tuluyang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga... Kulang-kulang, And after nun mga kababayan nasibak sa pwesto si Zaldico. Sigurado maging sacrificial lamb yun si Zaldico mga kababayan. Sa kanya lahat ibubunton siguro ang sisi tapos hindi na natin mahagilap si Zaldico. Malamang wala na yun sa bansa. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GEA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yun. Hindi naman siya blanco-blanco. Sino ang nag-fill in the blanks Yung doon? GEA mismo na napirma. Yung gulat-gulat, yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Ano yung enrolled bill? Nakita niyo po ba yung enrolled bill? Oo naman. Wala. Oo naman. Wala, kasi syempre nga, yung napirmahan, na napuno na Idudulog na sa Korte Suprema. Biglang pumasok ang wig mga kababayan. Arnold Clavio. Hoy, Arnold Clavio, magpagupit ka na. Mataas na yung wig mo, Tumutubo pala ang wig mga kababayan, Kailangan na magpagupit ni Arnold Clavio. Sa 2025 national budget. Hilingin na isang kongresista kasamang ilang grupo na ipawalang bisa ang budget. Dahil sa illegal umanong pagdadagdag sa BICAM report matapos itong ratipikahan ng Kongreso. Hit naman ni Senate President Chis Escudero. What do you expect kay Chis Escudero? Iisa din yan sa mga mga kababayan Naghari-harian doon sa BICAM. Nakala sila ang may hawak ng budget ng bayan. Walang ginawang mali sa Walang ginawang mali. Hihingi ng ilang grupo kasama si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Maraming madidisgrasya niyan mga kababayan, yung umaasa sa AKAP, umaasa sa budget na gagamitin para sa eleksyon. Kapag ma-delay ang budget nila, siguradong lumpo ang kanilang plano sa eleksyon mga kababayan. Posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno. Ang itinuturo ng Ungab na maling proseso ang pagsisingit-an niya ng ilang mga halaga sa budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process. Dahil naratipikahan na ng parehong sangay ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee ng may mga blankong probisyon. For uncharted waters pa to. Kasi, blanco. Kasi you can only have reenacting budget pag walang na-approve na budget. May na-approve na budget i-declare invalid. Or magmamadali ang Kongreso ulit na magpasa ulit ng budget. It's possible, no? Kasi an error in legislation bilisan nila mga kababayan dahil lalapit ang eleksyon. Can be corrected only with another legislation. Talaga. Itinanggi na ng Pangulo na blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Isa pa yung budol mga kababayan, sabi na liar daw si PRRD. Hindi nakikinig kasi mga kababayan Para itong mga estudyanteng andun sa likod mga kababayan nagchika-chika nung tinanong ng guro hindi makapagsalita. Iba ang sagot dahil iba ang naririnig mga kababayan. Yung BICAM report, BBM ang sinasabi ni PRRD. Ito na yung ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni Ungab, tama naman na walang blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa BICAM report na naratipikahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratipikahan daw ng Kongreso ay ang BICAM report na may mga blanco na naging kompleto na sa enrolled bill. Yan ang sinasabi mga kababayan. Sino ang nag-fill in the blanks? Maling-mali raw ito at illegal. At sa tingin natin, ang magiging sacrificial lamb niyan ay si Zaldico. Dahil anuman ang idinagdag sa enrolled bill ay hindi umunod dumaan sa ratifikasyon. Sino ang magician? May nag-magic. Magician. Magician! Yung singit after.
Pero sila lang din yun mga kababayan. Sinastambaluslos o sinasaldiko, which is mga bata ni BBM lahat. Pero wala yun, hindi yun na-ratify. Ipinakita ni Ungab sa GMA Integrated News ang in-email ng House Secretariat na kopya ng bicameral conference report sa lampas 300 mga kongresista pasado alas 6 ng gabi ng December 11. Maraming testigo mga kababayan ha. Bandang alas 7 ng gabi noon, naratipikahan na ng Kamara ang BICAM report ng 2025 budget. Same document. Kung bakit na-ratify, wala man lang nakakita. Niratipikahan ng Kongreso noong December 11 ang panukalang budget at December 20 nila ito isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. December 30 na nang pirmahan ng Pangulo ang national budget. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, hindi bababa. Ito ang mga salarin siguro mga kababayan. Yung very small committee. Yung BICAM mga kababayan, marami-rami pa sila. Pero within the BICAM, mayroon pa palang smaller circle. Yan na sila, mga hudas. So 138.36 billion pesos ang katumbas na halaga sa GAA billion. ng mga nakablanko sa BICAM report. Grabe. So anong masasabi niyo dito mga kababayan na unang-una? Credit grabbing na si Raul Manuel. Sa pasabog ni PRRD, anong masasabi niyo dito? Post your comments below.